kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay. Nako, ito mag-iingay tayo mga kabibig. Ito na. Parang si ano mo, si ba yun? Si Atty. Respesio. Grabe na to. Ito na kabibig, Martin Romualdez kakalabanin ang Korte Suprema. Wow! Mag-file ng motion for reconsideration sa unconstitutional na impeachment case ni VP Sara. Unanimous yun, Martin. Hindi mo ba alam yun? Can somebody advise Martin Romualdez? Or baka ito lang yung way para to feed up your pride and ego? Ay, kasi baka meron nagsabi na, Martin, ano mo, motion for reconsideration. Nagsabi naman ang SC nga pwede tayong mag-file ng motion for reconsideration. Go, para hindi tayo mapahiya. Kasi ang mga tao na yung nag-iisip na baka totoo na binayaran ang pirma. Ay, or baka sabihin nila na hindi tayo magaling sa Constitution. Ay, posible kasi ang mga tao ngayon ay nagdududa na. Nako, babagsak ang trust ratings ng House of Representative. Marami pang umangal diyan, marami pa ang nag-question sa unconstitutional na impeachment case ni VP Sara. Marami ang mga representatives diyan, mga congressman diyan na nagsalita na ganito, ganyan. Ngayon, hindi nagpaawat si Martin Romualdez, mga kabibig. Talagang magfa-file sila ng motion for reconsideration. Martin Romualdez, iapila ang desisyon ng Korte Suprema. Inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na naghahanda ang Kamara ng motion for reconsideration matapos ideklarang unconstitutional ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Martin, ginagalang nila ang desisyon ng Korte Suprema, ngunit gagamitin din nila ang lahat ng legal na remedyo. Sabi ni Martin, we are in the process of reading the decision of the Supreme Court. But of course, we shall respect the decision. We shall also exhaust lahat. Gusto lang, parang kunin na lahat, hanapin na lahat our remedies. We'll also be preparing a motion for reconsideration within 15 days of our official receipt. Nako. Noong Biyernes, naglabas ng unanimous ruling ang Korte Suprema na nagsasabing lumabag ang impeachment complaint sa 1-year bar rule na nagbabawal sa isang reklamong impeachment laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Nagkamali kayo, aminin nyo. Di ba? Okay lang namang umapila kayo, kayo ng motion for reconsideration, pero aminin nyo ang katotohanan na nagkamali kayo at hindi nyo alam ang mga ginagawa nyo. Di ba? Ito si Martin Romualdez. Manood tayo kay Speaker Martin Romualdez sa kanyang statement hinggil dito. Pero confident naman si Speaker. Baka magbago ang ihip ng hangin, pero unanimous yun It's a big question already na after ng motion for reconsideration ay merong mga Supreme Court justices ang mag-change ng will of the wind, diba? So eto si Martin Romualdez kabibig sa kanyang statement. Ngayon lang pala, in fairness ngayon lang ko lang nakita ulit si Martin Romualdez. Ito, Martin, go. We shall respect the decision of court, but we'll also exhaust our remedies, which is we will also be preparing a motion for reconsideration. And MR? Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir, Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some refinements on the decision. We're hoping that there will be some refinements of the decision. Kung ganon, kung may mga refinements sa decision after ng motion for reconsideration, posibleng hindi naman niniwala ang mga tao sa justice system ng Pilipinas. Diba? Diba mga kabibig? Iba ang tawa ni Martin Baka may mga refinements of the decision after ng motion for reconsideration. Wow! I smell something fishy. Diba mga kabibig? Ito pa. Hoy, sayang lang pera ang tambalo sa binayad mo sa mga congressman para impeach si VP Sara. Hoy, from Honorato Villarin. Wala na mangyayari sa MR, motion for reconsideration, na sinasabi mo kasi final na ang hatol at executory na. Bitan, oo nga, executory na sinabi ng ng Korte Suprema. Ito, sayang talaga ang bilyon. Nawawala.
bawiin mo kung ano ang ginasta mo. Grabe naman kung makakomment ang mga netizen. Ito pala ang kasalanan nila, kabibig. Pinasagot sila ng Korte Suprema pero nagmatigas itong si Martin at ang mga kongresista. Ito i-share ko sa inyo meron akong i-share na video at panoorin natin. Ito pala yung posibleng one of the reason kung bakit unconstitutional ang naging hukom ng Korte Suprema. Manood tayo. Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-apat bago yan pinirmahan. Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Ang ating House of Representatives ay sinasabi niya, siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Ang House of Representatives ay ayong sumagot sa Supreme Court. Alam mo, madam, kung bakit? Napakataas ng ihi nitong speaker natin. Feeling niya kasi he is above everyone. Kasi, alam mo kung bakit? Kasi kasalanan din naman ni Marcos. Kasi kontrolado niya si Marcos Puppet niya si Marcos. Puppet niya yung pinsan niyang si BBM. Utusan lang niya yun. Kaya tuloy, feeling niya, utusan din niya itong Supreme Court. Yun ang totoo. Ngayon, nag-iinarte ngayon siya. Ayaw, bakit ako sasagot dyan? Ayun ang nangyari dito. Ayan. Ayan nasabi sa inyo ng Supreme Court. Huyo pala. Ang constitutional niyang pinagagawa nyo, wala sa proseso. Ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-apat bago yan pinirmahan. Hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Ang ating House of Representatives ay sinasabi niya, siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. There you go. Yun pala ang one of the reason kung bakit unconstitutional. Posible. Diba? Kasi ang Korte Suprema naghihintay sa kanilang mga sagot. Pero hindi sila sumagot. Kasi feeling ni Martin, bakit ako? Uutusan ako ng Korte Suprema para sumagot dyan? Or yung mga, sila ang sasagot. Diba? Ano na ngayon? Mag-MR sila, motion for reconsideration. Pero executory na yung unconstitutional impeachment case ni VP Sara. Yun na nga ang sinasabi natin, kabibig. Sobrang ang taas ng ihi ni Martin. Sobrang taas ng ihi ni Martin. Ang baho. Kayo talaga, ibang tao dyan, nagkukomento na nako, kapalmoks talaga itong Martin na ito. Ngayon lang siya magsalita. Next year na lang, Mr. Martin. Sige, apila mo, sir. Let's watch. Sige, ipilit nyo talaga na may sarili kayong batas. Diba, if you still remember, nagalit din si Chis Escudero sa House of Representatives kasi ang tagal-tagal din sumagot. Diba? Grabe talagang galit nila kay VP Sara sa mga Duterte. Napakatagal talaga, napakakapal talaga. Takot na takot sila kay Ma'am Sara. Alam na kasi nila anong mangyari sa kanila. Oras na ang Vice Presidente ang mananalo sa pagka-presidente sa 2028. Nako. Mapilit si Martin Romualdez kasi wala siyang laban kay VP Sara 2028. Gastos na naman yan. Ang daming dapat harapin ngayon na dapat tulungan ang mga nasalanta. Sariling interest lang talaga ang importante sa kapal ng mukha. From Perlita Gozon. Unanimous po ang boto. Magsasayang ka lang ng pera ng taong bayan. Sabi ni Joel Cayetano San Pascual. Ito sabi, saan kaya ito mag-aapila si Romualdez? Siguro sa tatay niyang panagtambagin. The decision is very clear. How come you're not satisfied? Because your ambition is in 2028 election. I doubt if you have to make it. Grabe ang komento ng mga netizen, no? Talagang gusto nang isampal kay Martin Romualdez na kung may ambition ka, sa 2028, huwag mo nang subukan. Mapapahiya ka talaga. Diba? Nanalo ka bilang congressman sa distrito mo, it's because wala kang kalaban. Pinadisqualify mo yung kalaban mo. Diba? So of course, ano pa bang papipilian nila? Diba? Ikaw na lang. Diba? At yung asawa niya, diba? Nakasakay pa rin. No? Puro katarantaduhan yung mga biktima nagbagyo at baka ang asikasuhin ninyo. Next year na lang sir. Wag ngayon. Hayaan mo namang mag-relax ang mga tao. Kasi napapagod na sila sa puro Duterte na lang ang pinag-uusapan. Matakot ka na tambalos-los kasi inubos nyo na ang pondo ng gobyerno. Kayo na ang susunod, sabi ni Marcelo Castro. Ambisyoso talaga tong taon to. MR kayo. Hindi nyo ba naintindihan ang unanimous decision ng Korte Suprema? Anong refinement? Diba?
So yun mga kabibit, yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa issue na ito. If we will be going back sa statement ni I think merong statement din si Marcoleta hinggil dito because it's already executory. So I don't know kung tawag dito tatanggapin pa ba yung motion for reconsideration ng tawag dito ng House of Representatives, pero they will try this particular way na mabaliktad ang hukom ng Korte Suprema hinggil dito mga kabibig. I think merong statement si Marco, manood tayo kay Marcoleta ha, para maintindihan din natin kung may laban pa ba itong MR na pinaplano na Martin at ng ibang mga representative kongresista. Okay, let's listen to this one. Immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court unbank. Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-MR ka man lang. Agoy! Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-motion for reconsideration man lang kasi it's executory. So, yung MR ni Martin ay parang mababasura lang din ba? Parang wala nang no point of having MR or motion for consideration kung mababasura lang. Yung MR nila kasi ngayon is parang pangsagot lang, pantapak sa kahihiyan na nagawa nila. Kasi ang Korte Suprema nagsalita na, it's unconditional. Unconstitutional. It's because of the 1 year bar rule na talagang inabuso nila. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa lang. Wala pa lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka? Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Opo. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately, walang forthwith. Kundi agad-agad, dapat ipagkapad pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo, ito maaaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw na hilaw naman yung kanin. Agoy! Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw na hilaw din. Halos halos bigas pa eh. Makakain mo ba yun? Ang gusto kasi pikit mata yung kakainin eh. Hindi. Kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga eh. Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw eh. Panis eh. Bakit ka? Panis? Kala mo yung pinatagal. Nabinbin eh. Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang sinaing. Ang isang niluto. Opo. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw, alis sa 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis. po. Paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta eh. Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional eh. Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, o pagkatapos, gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung
pang-apat, kasi ituturing mong pangalawa ito eh. Opo. Yung pang-apat, halos naging pangalawa lang, dahil yung unang tatlo, isa lang yun, pinatay. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi yun ang pang-isang taon. Isang taon eh. Hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang tatlo, pagkatapos, nung pumitada yung Pebrero 2025, bigla mong tinransmit sa Senate. So, nahalata tuloy. Tingnan nyo. Yun ang explanation ni Marcoleta. Knowing Marcoleta, talagang tumpak na tumpak ang kanyang explanation. Napanis ang article of impeachment. Sinong kawawa? Diba? Hopyang-hopya talaga sila, mga kabibig ko. Sabi dito, thank you Mr. Marcoleta, Senator Marcoleta, talagang hopyang-hopya ang mga kagrupo mo sa Kongreso. Attorney, sa nangyari sa impeachment, magsusoli pa po ba ng bayad ang mga pumirma? May bayad ba doon? Ang hirap talaga kapag walang alam sa tamang batas, mga mali umpisa pa lang, bumabagsak na, nagkakaroon ng paglabag sa batas. Mabuti na lang nandyan si Senator Marcoleta, matalino, maraming nalalaman sa tamang batas. Ako po simply lang, the principles of check and balance above the three branches of government. The rule of Supreme Court is to interpret the laws, whether constitutionality or unconditional, kaya dapat natin silang galang. Alam nyo na yun, kayo ang nag-aaral ng batas. Ito pa. Ang magaling na lawyer, dapat nakita na yan before napunta yan sa Supreme Court. Nakakalungkot lang na gusto lang ng iba na ilang mga matatalino daw sa batas na baliin ang batas. Diba? Marcoleta nga, matagal na niyang sinabihan na hindi talaga yan. Magpo-proceed yung impeachment ni BP Sara. Pagtatawanan lang kayo. You're just wasting the money of the government, of the people. Tingnan nyo, tama si Marcoleta. Grabe ka talaga, Atty. Marcoleta, the best ka talaga magpaliwanag, maliwanag pa sa sikat araw at naintindihan na namin. So, paano to yung MR na plano ni Martin Romualdez? Sinagot na siya sa Marcoleta. Ito pa. Ito pang sabi dito, 100% unanimous decision. Hindi pa ba sila nasampal sa katotohanan? Paano ngayon, mabalitang million kinitang pirma? Ewan ko kung million ba. Ay, nako. Paano mag-file sa 2026? Malapit ang election sa 2028. Mga bombo lahat ng pumirma sa impeachment ni Idol Sao. Tingnan nyo. Yung mga congressman na pumirma, mga bobo na ang tingin ng mga tao. Diba? Tama kayo dyan, Senator Marcoleta. Wala silang kabuhay-buhay dyan. Nagmukha tuloy katatawanan ang House of Representatives. Diba? Nagmukha tulong tagagawa ng batas, hindi alam ang batas. Hala. Hindi pala alam ng mga congressman ang Constitution ng Pilipinas. Dito pa lang, napahiya na sila lahat. Hala. Yun, mga kabibig. Basta perma lang kayo, nandito na ang pera. Wala nang tanong-tanong, wala nang basa-basa, ganyan siguro nangyari from Brian Nairi. We don't know kasi we're not there. Diba, mga kabibig? So, yun lang po, mga kabibig, ang ating latest lebag-lebag for the day. Ano ang inyong opinion hinggil dito na parang excited na si Martin Romualdez na mag-file ng motion for reconsideration. Pero sinumpal sila ni Senator Marcoleta. Bye everyone. See you next time.